Hey mga brods, napakalaking trade ng MVP Group kung saan napabalik nila. Ito pong si Robert Bolick dito po sa NLEX Road Warriors. Yes, matatandaan naman natin na ito pong si Robert Bolick, di ba? Papunta na sana ng Japan ito pero napatigil dahil sa kanyang asawa na mga kabrods. Syempre alam naman natin na buntis rin. Kailangan niyang bantayan dito sa Pinas kaya nga napabalik siya dito sa PBA at bigla siyang kinuha dito sa NLEX Road Warriors with the rights of Northport Batampier. So yun nga mga brods. Pero nawala naman si Alin Bulanadi dito po sa SMB kung saan napunta siya sa Northport Batampier. Kasama niya dyan sina Ben Adamos, Chris Rosales, GP Faundo, second round season 49 from NLEX, tapos second round pick season 51 from SMB. So mga brods, 3-team trade ang nangyayari dito. Pero malakas-lakas din naman. Ito pong si Don Trollano na napunta dito po sa SMB. Yes, may shooting din ito. Malakas-lakas din na forward or shooting guard din ito pong player na ito. At isa pa dito, physical ang player na ito. So malaki ang maitutulong rin naman ito kahit papano sa SMB mga kabrods. Ito pong si Don Trollano. Tapos ito pong si Robert Bolick na alam naman natin nasa NLEX na, and Ken Salado mga brods. Baka nga ito na ang hinihintay ng SMB, ang pagbalik na ito po ni Robert Bolick dito po sa PBA. Ngayong naandito na si Bolick, bumalik na mga brods at nasa NLEX pa, kayang-kayang magbitiw ng mga offer ito pong SMB para malang makuha nila. Ito pong si Robert Bolick, sabi nga nila, dadaan lang ito sa NLEX Road Warriors. After nun, masiship na ito agad sa SMB. At yun nga, para makuha daw nila si Robert Bolick, ang gusto nga nilang bitawan ay ito pong si Jaron Teng at si Jericho Cruz dito po sa NLEX Road Warriors. Kung papayag talaga ang NLEX sa offer na ito plus mga first rounder pick ng SMB. So mga brods, para doon naman sa mga offer na ganyan ng SMB, pwede na yan. Dahil ito pong si Robert Bolick, talagang alam naman natin, mataas-taas talagang value na ito. Kailangan bigyan mo ito ng magandang offer. Pero mga brods makikita rin naman natin yung laruan ni Bolick dito sa NLEX Road Warriors. Dito imo-monitor ng SMB ang laruan ni Bolick yung season Commissioner's Cup 2023 at kailangan niyang tulungan muna ang NLEX Road Warriors. At angat niya dahil nasa bottom 4 ang NLEX as of now. Dahil mga brods, hirap-hirap ito pong si Coach Frankie Lim na buhatin ang NLEX dahil nga sa pagka-injury or pagka-injured nito po ni Kevin Alas. So ito nga pong si Robert Bolick, malaki ang maitutulong nito sa pagbalik niya dito sa PBA at sa NLEX Road Warriors. At yun nga, kapag magtuloy-tuloy ang kanyang good shape at mabuhat niya ng maayos ang NLEX Road Warriors, dito aangat ang kanyang percentage na magkaroon ng interest talaga ng malaki ang SMB na makuha siya. So mga brods, alam naman natin yung kakayahan ni Robert Bolick. Hindi ito basta-basta nagpapatalo. Pusong beda, Red Lions ito sa NCAA. Sanay na rin ito magkampiyon. Kaya nga mga brods, sa pro, gusto rin niyang magkampiyon. After nga dito sa PBA na magkampiyon siya, and yun nga, mas maganda ang kanyang resume, dito na siya siguro babalik sa Japan. Ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, dadaan lang ba talaga ng NLEX si Bolick tapos mapupunta na siya sa SMB? Komento mo lang yan mga brods. At sa kabilang balita naman natin mga brods, good news nga sa mga Barangay Ginebra fans kung naghihintay kayo dito po kay Noypi Justin Brownlee, Mr. Overall. Dahil ito nga si Justin Brownlee mga brods, sinabi nga rin dito ni Mr. Dean Kinito Henson na ito pong si Justin Brownlee early January ng bagong taon ng 2024 mga kabrods, makakabalik na siya. So alam naman natin na talagang good news ito mga brods. So sa early January, baka first week or second week ng January, ito pong si Justin Brownlee na magiging available na para nga dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Kasalukuyan nga nasa Los Angeles ngayon si Justin Brownlee. Hindi nga lang siya makauwi dito dahil nga sa issue na nangyayari sa kanya ngayon. Siyempre, masakit din kung itong si Justin Brownlee magpapakita sabay babatikusin ito ng mga fans na ay ito yung naka-drugs, diba? So syempre masakit din kay Justin yun. Kaya nga itong si Justin Brownlee gusto niyang pahupain mo na talagang issue. Tignan nyo naman ang kanyang professionalism, kung paano niya i-handle ang kanyang issue. Talagang hindi siya nagpapakita, hindi siya nagpapa-interview mga brods. Yan din kasi ayon sa FIBA rules. And yun nga, dun sa Asian Games rules din mga kabrods. Kaya nga, sana mga brods, ito pong issue kay Justin Brownlee, yung case niya dito, sana nga matapos na at mas mapaaga pa sa early January dahil ito pong Barangay Ginebra San Miguel nangangailangan na ng Justin Brownlee talaga.
Yes, magaling naman ito pong si Tony Bishop mga brods. Pero sa patakbo ng laro ng Ginebra kasi ngayon, ayon din sa mga locals din nila, sa mga supports ng locals kay Tony Bishop, kulang yun. Kumbaga, ito pong Ginebra, mas kailangan nila ng isang shooter na import dahil ito pong Ginebra, palagi naman nilang they go for Justin Brownlee dati. Kasi nga, binibigyan nila ng espasyo, binibigyan nila ng screen, ng pick, ng cut, which is itong si Justin Brownlee, komportable itong tumira. Dito naman kay Tony Bishop, binibigyan din nila ito ng opportunity kahit mag-ISO play. Pero hindi nga lang na ipapasok ni Tony Bishop, medyo mababa ang kanyang percentage sa kanyang field goals mga kabrods. Ito pong si Tony Bishop, which is yung kanyang naipapasok ay kakaunti lang sa kanyang attempts. Kaiba naman kay Justin Brownlee, mga bros, medyo mataas ang percentage ng field goals na ito po ni Justin Brownlee, which is talagang efficient ang kanyang shooting, talagang magandang stroke talaga ng shooting po nito po ni Justin Brownlee, and maganda rin ang kanyang clutch plays. Kay Tony Bishop, yes, okay naman, medyo may pagka-clutch naman si Bishop, pero mas clutch din ito pong si Justin Brownlee, and yun nga, iba rin ang playoffs na Justin Brownlee. Pero hindi naman natin alam, baka nga, ito pong si Tony Bishop, baka yung laro na ito lumabas ng playoffs, and yun nga, ito pong si Justin Brownlee, baka ma-hold nila kapag gumanda ang laro ni Tony Bishop. Pero para sa akin mga kabrods, kung pag-uusapan lang ang chemistry, doon na ako kay Justin Brownlee. Chemistry, camp championship, people's champ, crowd favorite, and lahat na mga brods, magaling. And yun nga, Justin Brownlee na talaga ako kumpara kay Tony Bishop. Para sa akin talaga mga brods, mas fit na fit talaga ang Justin Brownlee sa patakbo ng laro ng Barangay Ginebra San Miguel, and yun nga sa triangle offense din ni Coach Tim Cone. Kaya sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans dyan, sa tingin nyo ba dapat na bang palitan si Tony Bishop? And yun nga, pag napaaga si Justin Brownlee, dapat ba nila itong ipalit agad? Salamat po sa panonood mga brods. This is our rated highlights. Yun lang, I'm out.